Hello, good day students. So welcome to our subject, entrepreneurship. For our next lesson, recognize a potential market. So ano ba ibig sabihin ng market para sa ating subject? Kapag sinabi nating market, ito yung target customers natin, di ba? So we have to recognize potential market. Kapag meron tayong mga ibebenta, sino yung mga bibili sa atin? Okay? So let's start with the discussion about the entrepreneurial ideas. So ano yung process of creating new venture? So when we say venture, kung ano yung magiging business natin. So when we say process, eto, mag-uumpisa yan sa creation of entrepreneurial ideas. Sabi natin, di ba, dapat may ideas yung mga entrepreneurs para sa susunod, ito na, identification of entrepreneurial opportunities. Tapos, dito, saka na tayo mag-open ng ating entrepreneurial venture. So, ano ba yung mga kailangan? These are the essentials in entrepreneurs opportunity seeking. So, ito kailangan ng isang entrepreneur. Itong mind frame. It allows the entrepreneur to see things in a positive and optimistic way. So, dapat yung mga entrepreneur, optimistic. Na kahit na mahirap na yung mga nangyayari sa buhay at saka sa business, dapat kaya pa rin isipin na kaya natin yun. 'Di ba? So, being a risk taker, an entrepreneur can find solutions when problems arise. Ganyan tayo kapag risk taker. Di ba sabi natin, kapag entrepreneur, risk taker talaga. Pero, kapag merong mga problema, dapat hindi natin basta poproblemahin, hindi tayo madedepress, pero dapat optimistic pa rin. Palagi nating iisipin, okay, sa susunod, meron tayong gagawin na solution kapag nagkaroon ng problema. Next, eto, entrepreneurial heart flame. Second natin yan, driven by passion. So, dapat, kapag yung passion natin, yung great desire natin para ma-achieve natin kung ano yung pinakagusto natin. 'Di ba? So, kanina, yung sa mind, tapos ito naman yung sa heart. Dahil gustong-gusto natin na ma-achieve natin kung ano yung pangarap natin sa buhay, isa yan sa kailangan ng isang entrepreneur, driven by passion. To discover satisfaction. Ayan. So, great desire to achieve his or her goals. Pangatlo, the entrepreneurial gut game. Okay? Ito yung pagiging intuitive. So, ano yung pagiging intuitive? Ito yung madali nating natututunan kung ano yung mga dapat na gawin. Also known as intuition. And etong gut game, ibig sabihin din yan, may self-confidence ang isang entrepreneur na kahit na ano pa yung pangarapin natin, alam natin na we can do it. Ayan, 'di ba? Everything you aspire can be achieved. So, yan yung tatlong essentials sa ating opportunity seeking. Next, we have the sources of opportunities. So, saan manggagaling yung mga opportunities? Siyempre, may idea na tayo, di ba? Pero ngayon, paano tayo makakahanap ng ating opportunity sa ating business? Una, we have the changes in the environment. Tatlo yan. So, we have the physical environment, the societal environment, and the industry environment. Kung saan yung mga business ay nag-ooperate. So, let's start with 1.1. Ano ba yung meron sa physical environment? First, we have letter A, the climate. Di ba, halimbawa, yung weather kapag summer sa Pilipinas. So, we have the weather, summer kapag po March, April, ganyan. Mas marami or mas mabenta yung mga halo-halo. So, dahil doon, may source ng opportunity para yung ating po mga entrepreneur ay makapag-business, 'di ba? So, we have next the natural resources. Ito naman yung sa mga minerals, forest, water, fertile land, 'di ba? You can be used for economic gain. So, for example, yung ibang mga forest, ginagawang mga subdivision, or yung ibang fertile land, ginagawang mga subdivision, 'di ba?
Tapos, next we have the wildlife. Ayun yung mga mammals, birds, reptiles. So, ito yung sa physical environment. Ano ba yung mga pwedeng maging source of opportunities? That is 1.1. Next, we have the 1.2, the societal environment. Ito yung political forces. Okay, by the way, class, kapag kasi sa ating entrepreneurship, opportunity natin itong societal environment, pero make sure na ang atin pong mga business ay may mga permits, approvals, and licenses para mag-operate ang ating business. Okay? So, letter B, we have the economic forces. So, ito yung income level and employment rate. Next, we have the socio-cultural forces. Ano yung mga customs, lifestyles, at saka values doon sa isang society? 'Di ba? So, ito naman yung, syempre, lahat naman ng mga tao, nire-respeto natin, 'di ba? So, sa socio-cultural forces. So, for example, merong isang business na ang business niya ay nagbebenta siya ng mga crop top. Ang mga target market niya, yung mga teenagers o kaya yung mga young adults na nagka-crop top. Okay? So, ayun yung isang opportunity. Next, we have the technological environment. So, inventions at saka innovation. So, ito naman yung mga nagbi-business ng, di ba nauso yung mga camera, action camera, at saka yung mga drones. So, maraming nagbenta na ng mga ganong innovation at saka invention. Okay, 1.3, the industry environment. Ayan ang mga competitors. So, sino ba yung mga competitors natin usually? 'Di ba? Marami naman kasing nagbebenta na ng mga ganitong product. So, sikat man o hindi, meron tayo talaga mga competitors. Kalaban natin, nakapareho natin gumagawa ng business. Next, we have the customer. Siyempre, alam na natin kapag customer, sila yung target talaga natin na dapat sila yung bibili ng ating mga products. Next, we have the creditors. Kapag creditors, sila yung mga nagpapautang o kaya nagbibigay ng loan. Naglo-loan yung mga entrepreneurs at saka mga businessman sa mga creditors. Siyempre, employees, yan yung mga empleyado na po sa mga iba't ibang agency at saka mga companies. Siyempre, ayan ang ating pong government din. Kasama yan sa industry environment. Pwede tayong mag-apply sa mga government. And then we have the suppliers. So, kapag po suppliers, ito naman yung mga pagkukuhanan natin kung ano yung mga ibebenta natin. For example, merong magko-coffee shop. So, syempre, sa coffee shop, maraming mga ingredients din yan, hindi lang basta kape. So, iba yung supplier ng kape, iba yung supplier ng mga creamer, iba yung supplier ng mga sugar, iba yung supplier ng mga syrup, flavoring, etc. Iba rin yung supplier ng ating mga plastic cups para dun sa mga iced coffee, etc. So, number 2 na. Kanina, yung mga changes in environment. Number 2, katulad ng sinabi ko kanina, kapag sa technology, 'di ba? For example, yung mga drone, yung mga action cameras, yung mga nauusong mga cellphones at saka laptop, syempre, nakakakita sila ng possibility sa business dahil sa mga latest technology. Number 3, ayan, yung sa government na naman. The government's trust, programs, and policies. Yung mga priority ng ating mga government policies ng ating government, tsaka yung mga government projects, pwede siyang maging source ng idea. Makakaisip tayo ng idea paano makapag-business. Example, yung fireworks, pinagbawal yung fireworks, hindi ka pwede magbenta ng fireworks. So, makakahanap ka ng ibang chance para iba naman yung ibenta mo at hindi na yung fireworks para makasunod ka pa rin sa mga policies ng ating government. Number 4, people's interest. So, the interest, habits, at saka preferences ng tao. So, for example, yung mga sapatos na umiilaw, sino ba yung mga target customers nila? Siyempre, mas prefer yun ng mga bata. Pero magulang ang bibili, di ba?
Pero prefer ng mga bata yung mga sapatos na umiilaw. So, mas bibili sila. Magpapabili sila dun sa mga magulang nila. Example din natin yung mga internet cafe. Siyempre, dahil mas maraming naglalaro ng mga computer games, ayan, yung mga hobbies nila, may mga nagtatayo ng mga internet o kaya computer shop. Internet cafes or computer shop. So, for number 5, past experiences. So, syempre, dahil may experience na yung isang tao, yung magagamit niyang skills dun sa pinagtrabahuhan niya dati, pwede na siya magtayo ng sarili niyang business. So, example, yung experience accountant, pwede na siyang magtayo ng sarili niyang accounting firm. So, yung skills and expertise magagamit para ikaw naman din mismo, pag magaling ka na at may ipon ka na, pwede ka nang magtayo ng sarili mong business kasi marunong ka na, 'di ba? So, yun lang po for this lesson and thank you for watching and listening.